I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Naimbag, good morning kakapsat. Barong nga adlaw, barong nga parabor. Ayan. Good morning sa atin lahat. At ewan ko sa kasama ko, nagiging invisible siya. Ayan. Ma'am Janida, ano nangyari sa'yo? Ayan, good morning sa'yo, Ma'am Janida. Amen. Naibag nga Thursday morning kakabsat. It's March 6. Ang bilis ng panahon. And patapos na tayo ng third quarter. Yan. Nangyari sa katawa nyo. Ayan. Yan. So, sorry. Yan. So, yun. Good morning sa atin lahat. Gising na yung mga working singles. Yan. Comment down. No? Kung ano, check natin sa atin. So, check natin yung kung andyan kayo, nanonood. Yan. So, alright. Sino nang kasama natin sa Google Meet? Ay, batiin pa natin yung mga live viewers natin dito. Yan.
Batiin natin, Mark. Pakita mo yung mga live viewers. May bago tayong recruit. Ayan. Yan. Good morning kay si Sister Clisha muna. Sister Clisha, good morning. Hello, magandang umaga sa ating lahat. Enjoy natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Yan. Yung bagong recruit natin. Good morning po. Yan. From Anda. Yan. From Anda, Pangasinan. Alright. At nag-base muna yung kasama ko. Kasi bigla siya naglalaho. Alright. So, yan. Batiin natin sa Google Meet. Google Meet. Yan. Kasama natin sila Ma'am Geraldine. Ma'am Geraldine, magandang gabi dyan. Yan. Sa US. Yan. Good morning. Ay, magandang gabi. Yan. Then, si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning. Imbag nga agsapa kada tayo amin. Good morning po. Wow. Wow. Ano pang language ba gusto mong Yan. Alright. Yan, magandang umaga. Yan. So, dako naman tayo sa Facebook Live. Yan. Unang-una, si Ma'am Nelda Bore. Good morning po sa inyo. Si Pastor. Good morning po, Pastor. Ma'am Rolin Sanet. Good morning po. Sir Digno Velasquez. Good morning po. Ma'am Joyce. Good morning po sa inyo. And then, sino pa? Ma'am Heidi Sanet. Good morning. Ma'am Agapita Amlos. Good morning po sa inyo. Brother Philip. Yan, join kayo sa Google Meet, Brother Philip, para maganda. Magsama-sama tayo sa Google Meet. Ma'am Myra Zalarzon, good morning. And Sir Juni Narcisa, good morning po. Salvador Bare, good morning. Diba? Sir Ariel Pomecha, good morning. Ma'am Rachel Giralde, good morning po. Ma'am Lina Lanugon. Yan, si Ma'am Jen Campana. Yan. Committed viewer. Talagang, yes, committed viewer. yan. Yan. Dapat, yung mga mga tinatag ni Ma'am Jenida. Gising. Ay, sorry. Ay, Ma'am Jen pala. Yan. Ang masipag magtag. Yan. Alright. So, kakunti lang yung mga working singles na sa Sino yung viewers pala dyan? Ma'am CJ. Yan, good morning po sa nanonood. Yan. Alright. So, tuloy-tuloy po tayo, no? Yan. So, buti, hindi na naglalaho si Ma'am Jenida. Kala ko, Unti ka na. Hindi naman green yun, Alright. So, yun. At tayo ay tuloy-tuloy for our new lesson, no? Today is March 6, 2025. So, napakabilis ng araw. No? Nakalain mo, March na. Tapos, April, June, July. Ay, May pala. Yan. So, napakabilis ng panahon na kung saan talagang andun yung andun pa rin yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. No? So, walang katapusan ng pag-aaral sa salita ng Diyos. So, yun. At tuloy-tuloy pa tayo sa bago nating topic, no? We are, nung nakaraan, last February, yung topic natin is committed to love God. So, napakagandang talakayin po yun, no? I hope na tayo ay pares-pares na tuto sa topic na yun at hindi lang natuto, kundi na-apply natin sa ating buhay, no? So, napakaganda yon na ma-apply natin, na mahalin natin ang Panginoon. Yan. So, from that love na yung pagmamahal natin sa Panginoon, syempre matutunan din natin na we are committed sa church attendance natin. So, yan yung bagong nating topic for this March. Yan, for church attendance. Di ba, Ma'am Jenida, is napag-aralan natin to nung last year. Amen. Di ba, na kung saan,
church attendance. Yan, church attendance ba nung last. Pero dapat ngayon, 'di ba? Sabi nga year 2025, year of commitment. So dapat maging committed tayo sa church attendance natin. No, napakahalaga kasi iba lang yung umaattend ka lang tapos mag-absent ka na lang kung gusto mong mag-absent, no? So, yun nga, hindi yun nagpapakita na committed tayo sa ating ginagawa, no? So, dapat, paano natin mapapakita na tayo ay maging committed, no? Sa church attendance natin. Yan yung pag-aaralan natin, the whole month of March. Yan. So, napakaganda. So, yan, tatalakayin po namin. Kaya, ngayon, yan. Tingnan po natin dito sa Hebrews chapter 10 verse 25. Yan. Hebrews 10:25. So, napaka well-known verse at napag-aaralan natin to nung last. Ito rin yung verse natin nung last. Pero ito nga yung nagpapahayag na dapat maging committed tayo sa ating church attendance. Yan. 10:25, sabi dito, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Yan. Makikita natin dito na not forsaking the assembling of ourselves together. Na kung saan, sabi dito, when you come to church, you are obeying a command from God. It's a command of God. So, why not? No? Kung saan we are tayo anak ng Diyos, dapat sundin natin yung command ng Panginoon and be committed from that. Kasi sabi natin, di ba? Mahal ko ang Panginoon. Committed ako mahalin ang Panginoon. Pero hindi natin sinusunod yung command ng Panginoon. So, nagpapakita doon na from hanggang sa salita lang tayo, no? At hindi tayo nagiging committed kung hindi natin ginagawa, no? At hindi natin masasabi na mahal natin ang Panginoon kung hindi natin sinusunod ang command ng Panginoon, no? Na maliwanag dito, when you come to church, you are obeying a command of God. Yan. So, yun nga, 'di ba? Paano mo mapapakita mahal mo ang isang tao kung yun nga, wala kang action, no? So it requires action, no? We are committed to God, no? Na kung saan to love God, na it requires action, and ito yun, no? Yung action natin na magiging committed tayo, na magiging to attend every services, no? Sa church attendance natin. Kasi marami, lalo na sa ating mga working, no? Na kung saan very hectic yung schedule, very busy yung kwan natin, at minsan talagang yun, nasa-sacrifice natin yung pananambahan. So, it's a lesson for us, no, mga working singles, na yun nga, na though yun yung source of income natin, pero i-priority pa rin natin ang Panginoon sa ating buhay. I-priority pa rin natin yung church attendance natin. Bakit? Diyan tayo kumakain di ba? Lumagpas ka man, ano ba? Kahit sabihin mong diet ka, hindi ka kumakain ng breakfast o lunch, talagang grabing gutom ka di ba? Parang di mo nangihina ka, di ba? Yun, pati spiritual, dinayet mo na. So, sobrang payat man pumapayat ka nga. Pati spirit mo pumapayat, di ba? So, yun nga, nakasan, huwag natin gawin yun, no? Nakasan, mahalaga, no, na yung church attendance. Bakit? Dito natin napag-uusapan ang Word of God, dito tayo kumakain ng spiritual food, no? Yan. So, yun nga, nakasan, maging committed tayo, no? Maging committed tayo sa church attendance. Na marami kasi, yan, lalo na especially nga, though ito yung devotion ng mga working singles. Yan, especially mga working singles na talagang minsan talaga na napapabayaan yung church attendance natin.
Then dadating na sa point na hindi ka na uma-attend talaga, no? Hindi ka na uma-attend talaga. And yun nga, nakasan, marami na parang mga working singles nung uh, before the pandemic, nasa 30, nag-attendance ng mga 30 to 40, no? So, ngayon, parang nasa kon na, 10. 10 na lang. Yan, yung mga sisimba. So, nagdi-decrease, no? Ay, except naman yung mga sorry. Yan, except naman yung mga naging tatay na, yan, naging nanay na. Na-promote. Pero, yun nga, makikita natin kasi, yun nga, yung attendance natin is decreasing talaga. At maraming hindi talaga uma-attend na, yan, na working singles. Kahit sabi mo, ganito, bisitahin natin sila, at andun nga, kahit sabihin na umattend kayo, mag-tune in sa devotion, diba? Parang, yun nga, andun pa rin, na parang andun yung katigasan nila. Bakit? Kasi, they miss services no? They miss services. Kaya napakaganda na wag nating pabayaan yung ating church attendance, no? Church attendance. Kaya, yun, sabi nga dito, from the Word of God, not forsaking the assembling of ourselves together. So, makikita natin na andun yung andun yung command ng Diyos na wag, no? Wag mong pabayaan, no? Na kung saan, andito yung andito yung Word of God, dito tayo kumakain, so why not? Diba? Na kung saan, ikaw nga, hindi mo hayaan na hindi ka kumain ng 3 beses sa isang araw, no? Isang araw, pero wag nating napabayaan din yung pagkain natin ng spiritual food. Yan. So, napakaganda yan, no? And then dito, attend church faithfully. Yan. Siyempre, committed ka na nga sa church attendance mo, and faithful ka pa sa church attendance mo. So, andun mo makikita, doon mo makikita yung paglago mo bilang isang Kristiyano if you are committed and faithfully na yung sa church attendance, no? So hindi lang sa pag-attend, no? Kasi yun nga, dito ka lang parang parang yung iba napapansin ko, na-observe ko, na kung saan uma-attend lang sila for church attendance, for, yun nga, check attendance lang sila, no? Na kung saan, punta nga dito, baka magalit si yung parents ko, na hindi ako pupunta. Ha? Oo, hanapin ako ni pastor. Yan, tapos papangalanan pa ako sa pulpito, di ba? Oo, parang nagiging hindi ka na nagiging committed and hindi ka na nagiging faithful sa church attendance mo. Pero pupunta ka dito for the sake of attendance lang, no? So, yun nga, parang natatakot. Mas takot ka pa sa pastor kaysa pa sa Panginoon eh. Diba? Uy, baka pangalanan ako ni pastor, nakakaya. Diba? So, oo. Minsan kasi tayo ay natatakot sa tao kaysa sa Panginoon. Diba? Mas lalo tayong matakot sa Panginoon. Diba? Na kung saan ang Panginoon andyan. Na kung saan pwede tayong i-curse ng Panginoon, pwede tayong paluin ng Panginoon. At yan, na kung saan makikita natin na matakot tayo na hindi natin sundin yung command ng Panginoon. No? Na mag-disobey sa Panginoon. So, doon tayo matakot. No? Isa command ng Panginoon. So, makikita natin na we are committed. No? We are committed sa Panginoon. We are committed to love God. And we are committed sa church attendance natin. Bakit? Because dyan tayo lalago bilang isang Kristiyano. Yan. So, yan yung pag-aaralan po natin buong March. Yan. Bakit tayo lalago? Bakit mahalaga ang church attendance? Diba? So,
yun nga, na kung saan napakahalaga, every devotion na pag-uusapan to, and tayo ay matututo, no? Sa, from Tuesday to Saturday, yan yung napag-uusapan natin. Sa makikita natin, iba yung mga manggagawa ng Panginoon, yung magsasalita about dito sa lesson natin, 'di ba? Itong about dito sa topic natin, 'di ba? Na kung saan meron tayong matutunan every host na nagsasalita dito. Kaya nga napakahalaga yung ating devotion na ito. Upang sa ganon, hindi lang yung napapanood natin sa online, sa Facebook, yung mga prank-prank na yan, mga nakakatawa, mga kalokohan, kundi dapat napapanood natin sa Facebook na yan is itong mga devotions natin, no? Itong mga devotions natin about sa Word of God, no? Na paano natin mahalin ang Panginoon, di ba? And paano tayo maging committed sa church attendance natin, di ba? It's a very rare, no? Rare sa Facebook na nakakarinig tayo ng ganito, nakakapanood tayo ng ganito. Kaya pahalagan natin, no? Pahalagan natin. So, which is napakamaganda, no? Napakaganda sa ating bilang isang Kristiyano, tayo ay thirst sa salita ng Diyos, no? So, yun, pasa ako kay Ma'am Ginida. Alam ko, marami siyang sasabihin. Dinadagdagan niya pa. Amen. Thank you, Sir Christian. Nasulat ko kasi baka nang makalimutan ko Yo. yung na-install sa naibag nga morning ulit sa atin, kakabsat. And salamat sa bagong topic ulit natin na binigay ni Pastor. Yan, so hindi lang natin pag-uusapan dahil hindi lang natin pag-uusapan dahil ibinigay ni Pastor, but then alam ko na ito yung iniligay ng Panginoon sa puso ng ating pastor na pag-uusapan natin nang sa ganun ay ma-remind ang bawat isa sa atin. Hindi lang ma-remind ang bawat isa sa atin, matulungan ang bawat isa sa atin. And guys, tama nga yung sinabi ni Sir Christian kanina, no? Na kapag tuloy-tuloy tayo sa pakikinig, and meron kang mapapayong araw-araw, kasi from Tuesdays to Saturdays, ito yung pinag-uusapan natin. And araw-araw napapakinggan natin yan, araw-araw tayong nare-remind. Yan. So pag nare-remind tayo araw-araw, hindi natin makakalimutan yan. And then pag may naririnig tayo, and tayo rin po yung makikinabang po niyaan. And yung topic po natin ngayon sa Hebrews chapter 10, verse, topic natin ngayon, yung text verse po natin. Text verse po natin ay Hebrews chapter 10, verse 25. Yan. So sabi ng Bible po dyan, kung papansinin po natin yung mga naunang verses. Okay, mga naunang verses, simula po dyan sa verse 22. And verse 22, yan, mapapansin po natin yung word po dyan na let us. Yan, let us. 23, let us, and let us. And 22, 23, 24. Yan, kung mapapansin po nyo yan, sabi yan, let us, lahat yung umpisa ng mga verses na yan. Ibig sabihin, yan sasabi ng Bible na, eto dapat yung gagawin po natin. And sabi dyan, let us. And then, pagdating dyan sa verse 25, yan, wala na po yung word na let us. Wala na po yan. Ang sabi ng Bible, not forsaking. Yan, not na yung sinabi ng Bible po dyan. Diba? So, before nung verse 25, yun yung dapat natin gawin. And then yung verse 25, yun yung hindi natin dapat gawin. Ano po yung hindi natin dapat gawin? And sabi dyan, not forsaking the assembling of ourselves together. Yan. So, and yung gathering po na yan, yung word na forsake is to leave behind. Huwag nating iiwanan, huwag nating kakalimutan, huwag nating pababayaan. Ano po yung huwag nating pababayaan? Yung sabi ng Bible, the assembling of ourselves together. Yung pagtitipon. Yan, saan pong pagtitipon na yan? Yan, sa bahay panambahan ng Panginoon. Di ba, lagi nating naririnig yung pagtitipon na yan, hindi lang yan ordinaryong pagtitipon. Bakit? Kasi sino yung kasama mo dyan? Sino yung kasama mo magtitipon? Sino yung imimit mo dyan? Unang-una yung Panginoon. And pangalawa ay yung mga anak ng Panginoon. 'Di ba? Hindi ba nakakatuwa na kung ay yung mga imimit mo diyan, yung kasama mo diyan ay yung anak ng Panginoon, parehas kayo ng pananampalataya, parehas kayo ng spirit. O 'di ba? Mas magandang kasama mo yung ganun.
Diba, Sir Christian, pag yung kasama mo, hindi mo ka-spirit, yung parang gano'n, di ba? Parang bad spirit na lang lagi. Di ba? Pero nakakatuwa. Nakakatuwa na yung kasama mo dyan, yung kasama mo magagather dyan, yung kasama mo dyan sa gathering na yan, yung mga pakaparehas mo na anak din ng Panginoong Diyos. Yung mga Yes. kasundo mo, di ba? And kaya nga dapat may excitement. May excitement dapat kapag pumupunta sa bahay, panambahan. At hindi lang po yun yung nasabi ni Pastor sa atin. And hindi lang po yun yung tinuturo sa atin na kapag pupunta tayo sa bahay panambahan, hindi lang yung excitement meron tayo, kundi andun yung nakahanda yung puso't isipan po natin. Diba? Lalong-lalo na yung puso't yung isip natin natatanggap ng salita ng Diyos. Na mag-worship sa Panginoon. And so marami, kasi diba, pag pupunta tayo ng church, maraming reason na i-worship natin ang Panginoon. And kaya nga nagpapasalamat tayo sa Panginoon at meron tayong church na nagtuturo sa atin ng tamang kausautan. Diba? Kasi pupunta tayo sa gathering. And sino yung imimit mo? Diba kapag halimbawa may kadate ka, Sir Christian, naranasan mo yun? Diba may kadate ka? Or imimit mo, meron kang imimit na someone, makikipag-meet ka, di ba yung aayusin mo yung itsura mo, and simula puyo hanggang talampakan yung i-check mo Di ba? And simula puyo hanggang talampakan yung i-check mo kasi meron kang imimit na tao na mahalaga sa'yo. Kaya nga, ganun din yung tinuturo sa atin kapag pupunta tayo sa bahay panambahan na meron tayong maayos na kasuotan. Bakit? Dun sa gathering na yan, imimit natin. Sino ulit imimit natin? Yung Panginoon. Yung anak ng Panginoon. Diba? Yung hindi mo, naalala, hindi mo yata naabot yung, kasi Sir Christian, hindi mo kasi naabot ata yung yung textmate, gano'n, tapos mag-meet kayo somewhere. O, diba? Anong kala mo sa akin? Pinanganak lang kahapon? Naranasan mo yun? Naranasan mo yun? Huwag mo nang tanungin sa akin. Si Grisha, tanungin natin. Ano yung mga may mga chaperon pa. Di ba? May madalas ako isama. Si Mark, tanungin natin. Si Mark. Mabait daw si Mark. Ayan. Yung gusto ko yung Mark, mabait siya Hindi niya natikman yung mga ganun. Hindi pinatikim ng Diablo sa kanya yung mga ganun. Hindi mo lang alam. Ay, maliban lang kung meron akong hindi alam talaga. Pero sa pagkakaalam ko, ganun kabait si Mark. Ganun kabait si Mark at talagang hindi ipinaranas sa kanya ng Panginoon yun. Sa pagkakaalam ko lang hindi ko lang alam sa iba. And di ba? Pag mag-meet up yan, ayusin talaga yung itsura kasi imagine nakilala mo lang sa text, no? Nakilala mo lang sa text and then pag i-meet mo, nakaayos ka ng maayos. Di ba? Nakadamit ka ng maayos. And i-check mo yan lahat. And pati nga yung mukha, damit, lahat na. Diba? Hindi mo naman sa text mo lang nakilala yun How much more yung Panginoon na imimit natin during, sabi ng Bible, yung gathering, pag may mga pagtitipon. Diba? And kaya salamat sa Panginoon na meron church na nagtuturo sa atin ng ganyan. And naalala ko sa mga, nung nasa ibang simbahan kami, kung ano lang masuot mo diba? Magsusuot ka ng panggala para pagkatapos ng simba, gagala ka na. Di ba? Ganun yung namin dati, mga bata pa kami, ganun kung ano yung pangsimba mo, yun na yung panggala mo. And di ba? Sa atin, mahirap gumala na nakapalda ka. And salamat sa Panginoon at tinuturuan tayo ng ganyan. And kaya nga sabi ng Bible dyan, not forsaking the assembling of ourselves. And so wag nating kakalimutan yan, wag nating ipo-forsake yan, at wag nating i-attempt na hindi tayo sisipot dyan sa gathering na yan. And bakit hindi natin dapat ipo-forsake yan? And dahil pag finosake natin yan, kinalimutan natin yan, hindi tayo sumipot dyan sa gathering na yan, and unang-una, we miss the Word of God. Diba? Yan, so sabi ng ang Bible, Romans 10:17, alam po natin yan na verse, pero babasahin ko pa rin. Romans 10:17, and sabi po ng Bible, so then faith, and Romans 10:17, and sabi po ng Bible, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Yeah, and so saan tayo saan na-develop yung faith natin? And saan tayo nag-grow? Doon sa pakikinig natin at pang-uunawa natin doon sa salita ng Diyos. Ano yung uunawain natin kung wala tayong napakinggan?
Bakit wala tayong napakinggan? Bakit hindi tayo sumipot doon sa gathering? Hindi tayo sumipot doon sa church services. Di ba? Alam mo yun, may mga katanungan tayo sa Bible, may mga katanungan tayo sa buhay. Pero alam niyo po na mabibigyan na niya ng kasagutan sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos. Maaring sasabihin natin, pwede namang sa YouTube ka na lang makinig, pwede na lang sa ano ka na lang makinig, pwede na lang dito ka na lang makinig. Pero tandaan po natin, meron pong tamang church na itinayo ang Panginoon. Di ba? Meron tamang church na itinayo ang Panginoon, merong tamang tao na inilagay ng Panginoon diyan. Yan, para siya yung mag-feed sa atin spiritually. Pero nga, paano nga tayo pakapakainin kung forsake natin yung gathering na yan? 'Di ba? Yung chance sana na masagot yung katanungan mo sa buhay. Naranasan niyo na po ba yun? Sa akin naranasan ko yun na meron kang katanungan or meron kang kalagayan, and then nung malaman mo yun yung preaching, 'di ba? Nasagot yung katanungan mo doon sa preaching. Naranasan mo na ba yun, Sir Christian? Oo naman. Diba? Minsan nga kung ano yung kalagayan mo, yun yung napakinggan mo sa preaching naalala ko before yung struggle, sa struggle ko sa health. Then, alam mo yung sa lepers, sabi ko, magandang ano yun sa akin Diba, alangan namang may sakit ka, tapos uupo ka na lang dyan, then aantayin mo lang yung kamatayan mo. Aantayin mo lang na sunduin ka niya, no? Diba? Aantayin mo na lang, wala kang gagawin. Hindi ka na yung kanina O, diba? Nawawala ka na kanina. Yan, so, diba? Alam mo, nung napakinggan ko yung preaching na yun, sabi ko, oo nga, no? Diba? Pag may sakit ka, minsan kasi pag may sakit na tayo, ay naku, parang wala na. Aantayin mo na lang yung oras mo. Pero alam mo yung sa 10 lepers na yun, gumawa sila ng paraan. 'Di ba? So ganito sa akin, sabi ko, alala naman ako, uupo ako dito, gumawa ka ng paraan, ganito, ganyan. Sabi ko, ayoko nang uminom ng gamot, ayoko nang ganito, na bahala na dyan. At parang alangan na lang, mamatay ka na lang dyan. 'Di ba? Kaya hindi natin alam, hindi natin dapat i-forsake kasi hindi natin alam, doon masasagot yung mga, doon mabibigyan yung natin, yung kakulangan natin, yung gusto natin, yung mga katanungan po natin. Yan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At tandaan po natin, ulitin ko po, merong tamang tao na inilagay ng Panginoon para i-feed po tayo. Pero paano nga natin makukuha yun? Paano masasagot yung katanungan natin? Yung pagkakataon, yung panahon na dapat masagot yung katanungan mo, yun yung preaching, wala ka. Wala na. 'Di ba? So, kaya hindi natin dapat i-forsake yung gathering, yung mga church services natin. Bakit kapag finosake natin yan, meron tayong namimiss. 'Di ba? So, pero pag napansin nyo rin, kapag tuloy-tuloy tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, yan, tuloy-tuloy din yung paglago po natin. Bakit? Kasi doon sa pamamagitan ng salita ng Diyos na napapakinggan po natin. Kaya nga hindi natin dapat i-forsake yan. Diba, minsan may mga problema, may mga nagsasabi na, ayoko mo nang magsimba, sister. Pag nag-i-area tayo, ayoko mo nang magsimba, sister, may problema ako Diba? Hindi natin alam na yun pala, yung mapapakinggan pala natin na preaching, yun pala yung kasagutan sa problema po natin. Kaya nga dapat hindi natin dapat excuse yun para hindi tayo makapunta sa bahay panambahan. Para hindi tayo maka-attend sa gathering na yan. 'Di ba? Yan, so yung laging sinasabi ni Pastor sa atin na sa halip na yun yung gamitin natin para maka-attend tayo doon sa gathering. Para hindi natin ma-miss. Naalala niyo si Thomas, 'di ba? Yung preaching ni Pastor last Saturday, Saturday and Sunday. 'Di ba? Yan, wala si Thomas, kaya meron siyang na-miss. Ganun din tayo. Kapag fino-forsake natin, hindi tayo uma-attend sa mga church services, meron tayong nami-miss. Ano yung unang nami-miss po natin? Yung Word of God. Okay? Yan. So, pangalawa, ano po yung nami-miss po natin kapag hindi tayo uma-attend dyan? Yung fellowship sa ating mga kapatiran. So, alam ba natin na sabi ng Bible po dyan, sa verse po na binasa po natin, sabi and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Yan, yung pala yung natin, no?
Yun pala, yun pala yung responsibility natin. To provoke, to provoke unto love and good works. And so, minsan pag ano yung provoke mo, napoprovoke, di ba? Provoke na magalit. And di ba minsan napoprovoke tayo sa mali eh. Pero diyan tayo dapat maprovoke. Saan? Sabi diyan, sabi ng Bible po diyan, unto love and to good works. And then sabi niyang Bible diyan sa verse 25, but exhorting one another. Yun pa rin yung responsibility natin. Diba na alam mo ba na yung presensya mo pa lang ay blessing na sa iba. And di ba? And kaya pag wala ka, hindi mo alam na may naghahanap pala sa'yo. Di ba? And sabi na, ay, nasaan kaya si brother? Nasaan kaya si sister? And pero pag nakita ka, nagiging presensya mo pa lang, ngiti mo pa lang, nai-encourage na yung iba. Di ba? Pero pag wala ka, maaring makadiscourage. Oh, bakit kayo siya pawala-wala? Di ba? Ano siya, ganito siya, full-time siya, choir member siya, bakit siya wala? O, di ba? Minsan, hindi natin alam na hindi na pala tayo nagiging blessing. And di ba? Pero kapag nag-a-attend ka, and then nagfe-fellowship tayo, nagiging blessing ka, nagiging blessing din sila sa inyo. Di ba? Kapag may nakita tayong kapatiran na matagal nang hindi nag-church, tapos bumalik, di ba, natutuwa tayo. And presensya pa lang nila, blessing na sa atin. Ay, salamat, bumalik si ganito, nag-church ulit si ganito, ganyan. Di ba? Kaya hindi mo alam, hindi natin alam na yun palang pupunta ka ng simbahan, na maayos ka, nakangiti ka sa lahat, and nagiging encouragement pala tayo sa iba. Di ba? Pag nakita si Sir Christian, may tuwang-tuwa. Nakita si Ma'am Virgie, tuwang-tuwa, blessed na blessed. Nung nakita ako, ewan ko lang. Wala naman akong pinagkautangan. Diba? And hindi ka lang natutuwa kapag nakita mo siya. And hindi ko lang alam kung bakit. Pero supposed to be, pag nakita mo, yung kapatiran mo na umattend din dyan sa gathering na yan, ay natutuwa ka rin dapat. And blessing, yung presensya niya palang blessing na sa iyo. Diba? Hindi, kaya nga ganun pala kabigat, no? Ganun pala na napakahalaga yung pagpunta natin sa bahay panambahan ng Panginoon. Pag-attend natin po dyan. Hindi lang dahil sa salita ng Diyos na papakinggan po natin. And by the way, hindi ibig sabihin na kapag lagi ka sa simbahan, ay assurance na yun na lalago ka. And hindi rin. And kaya nga yung tinuturo sa atin na kapag pumunta tayo sa bahay panambahan, prepared ka, maayos yung puso mo, at yung pagtanggap natin yung ng salita ng Diyos, yung pag-welcome, yung i-welcome talaga natin yung salita ng Diyos. 'Di ba? Para meron tayong matutunan. 'Di ba? Kasi minsan ay mag-live na lang ako, ganyan. So alam niyo, naranasan ko naranasan ko mag-live nung nasa hospital ako eh. Kasi hindi ka makapag-concentrate eh. Live, mamaya putol, hindi maayos yung signal, na putol. Ano ba naman yan? Di ba? Mamaya may nakita ka dyan, and distraction, hindi mo naman nakuha yun. Yung sinasabi, naputol. And kaya mahirap yung sasabihin, mag-live na lang ako. And sabi nga ni Pastor, yung live na yan, and design yan sa mga hindi talaga makakapunta sa simbahan. Di ba? And actually, nauso lang naman yan yung pandemic, yung live na yun. Hindi makapunta ng simbahan yung mga tao. Kaso nga lang hanggang ngayon parang may COVID pa rin hindi pa rin makapunta. and so, mas maganda yung nakikita mo talaga yung nagsasalita. Di ba? Yun yung personal. Yung ano pa nga lang yan, yung nakaupo ka na nga lang dyan, nakikita mo si pastor na nagsasalita, may mga distraction pa rin, di ba? Minsan hindi pa rin nakukuha yung hindi pa rin nakukuha. Minsan may mga namimiss pa tayo. And pero hindi natin alam, every word, every praise, maaring isang word, isang praise ay pwedeng napakinggan natin mula sa pulpito ng ating pastor, and hindi natin alam na pwedeng baguhin yan yung buhay po natin. And kaya huwag nating imimiss yan yung pagpunta natin sa bahay panambahan. And then pupunta tayo doon na handa tayo. Okay? Spiritually and physically. Okay? Yan, so dalawang bagay lang muna ngayong ngayong umagang ito. Yan, bakit hindi natin dapat i-forsake yung gathering na yan. Unang-una, namimiss natin yung salita ng Diyos. And pangalawa, namimiss natin yung fellowship mula sa
kasamahan natin na mananampalataya. Okay? Yun lang po, and to God be the glory. Good morning po sa ating lahat. Amen. Okay. Ayan. Ayan. Amen, Ma'am Ginida. Para akong nalimpungatan. Anyway, yan. So, meron lang akong inaasikaso kanina, kaya late. At yun nga, ay tutuloy natin dun sa Hebrews pa din, same verse. Hebrews 10:25, and then meron lang akong kasunod na verses. So, sa Hebrews chapter 11, yan, 25 to 27. Dito sa verse 25, sabi niya, sa verse 24, yan, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Ayun, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another as so much the more as ye see the day approaching. And dito sa yung mga nabanggit ng kasamaan ko kanina, sa akin naman, isa sa basic, di ba, alam nating basic ang church attendance, yun, and commitment, but yung commitment natin is quite, yung parang mahalaga, yan, di ba, mahalaga sa Panginoon, na dapat ma-overcome natin, 'di ba? Kung sakali man na tayo ay hindi ganoon ka-consistent sa church attendance natin, at alam naman natin sa sarili natin na kung gaano tayo kaseryoso, 'di ba, sa church attendance natin. Na lately lang sa din sa Bible school, kasi 'di ba pinag-aaralan namin yung ngayon. We are currently studying the works of the Holy Spirit, 'yun. At yun nga yung function ng Holy Spirit sa buhay ng isang anak ng Diyos. And syempre, isa sa mga grieving, 'di ba? Isa sa mga when you do not allow the Holy Spirit to work, 'di ba? Kapag alam mong ligtas ka at doon ka sa medyo may lapses ka doon sa church attendance mo, 'di ba? It's considered na you are sinning against the Holy Spirit. Ayun. So, and if you sin against the Holy Spirit, kasi yan nga ang isa sa yung pinadalangan ng Panginoon, 'di ba? Yan ang isang naging na natin kapalit, 'di ba, na instead of Jesus Christ nung nag-ascend siya and the Comforter came to us na sa mga believers to guide ang daming works. Kaya doon ko na-realize na madaming function ang Holy Spirit sa atin na hindi natin nare-realize na yun pala, one of the, isa sa mga nabubreak natin is yung being inconsistent, di ba, sa church attendance natin, na alam natin doon tayo lalago. Yun, as na yung nabanggit ni Ma'am Ginida kanina, sa fellowship or sa pagpunta sa baysambahan or sa house of God, listening to the word of God, di ba, sa preaching, is the very basic thing and foundation kung paano tayo unang lalago, 'di ba? And with that, unfortunately, kapag hindi tayo, 'di ba, yung reason natin is unreasonable, tapos hindi tayo nag-attend ng church ng services, kahit isang beses nga lang yan kung unreasonable ka, kung syempre alam ng Diyos yung reason mo. Yun na, 'di ba? We do not allow the Holy Spirit to work. So you quench, you grieve, yun nga yung under ng isang believer, yung pinapatay mo, pinapahina mo, you do not allow the Holy Spirit to work. Kaya andun yung, di ba, parang double jeopardy yung ginagawa natin. Disobedience mo sa Panginoon directly, tapos dun pa sa Holy Spirit. So, yung ganun. And na ko lang yun na kasi natakal namin yun. And yun nga, sabi ko, grabe pa, kung iisa-isahin mo yung mga nabobreak mo, 'di ba, sa doon pa lang sa hindi pagpunta sa baysambahan. Ang dami-dami na pala yung mga kumbaga, ang dami nang nasagasahan. Yun, ang dami mo nang na-compromise at parang you miss half of your life nga. Kapag kasi yung preaching pa lang hindi mo na napakinggan, and may mga prinsipyo doon sa preaching na ikalalago mo sana or magkukos sana sa'yo ng motivation that day, pero hindi ka pumunta, 'di ba? Tapos yun, because of that, na-trap ka na sa isang sitwasyon where you keep sinning, you allow, kumbaga, na hook ka na sa isang bagay na hindi dapat,
'di ba? Instead of na hindi ka dapat mahuhook or hindi ka dapat matatrap sana ni Satan kung andun ka sa bahay-sambahan. 'Di ba may ganun na mga cases at madami naman sa atin. I think yun nga nangyayari yan in reality sa atin na kung 'di ba may mga na-aksidente yan sa sa ano nila na dapat nasa bahay-sambahan yung mga ganun or kaya basta yung napapahamak ba tapos na kung sana parang ganun pumunta ka sa bahay-sambahan or kung sana naging consistent ka sa church attendance or ano 'di ba ang dami mo sanang kumbaga nakadagdag sana yun sa maturity mo sa spiritual aspect ng buhay mo. So kung makikita mo yung reality ng buhay mo na inconsistent tapos yun nga mas nabigyan mo ng oras yung mga bagay-bagay sa labas na akala mo is tama, 'di ba? Or parang binibigyan mo na lang ng reason na ginagawa mo na lang siyang reasonable kahit hindi, 'di ba? Yung mga ganun. So we are like that. Ganyan tayo mag-isip minsan kasi syempre hindi naman ako din hindi ko rin masasabihan kung hindi ko rin na-experience. Madaming mga bagay na in the past na naging inconsistent ako, pupunta lang ako sa church noon kung kailan ko gusto and wala din nangyari yung ganun. So talagang hindi mo ma-enjoy yung salita ng Diyos kasi parang dumadaan lang sa'yo yung ganun. Na sa akin is iba yung ngayon na bawat verse, 'di ba? Kasi nga kumbaga sinusok mo yung sarili mo sa Word of God. So everyday Word of God in a week, ilang beses kang nakakapakinig, may Bible reading pa. So hanggang sa yung lahat ganun na lang yung yung routine mo. Syempre kasi nga sabi ni Pastor, 'di ba? The Bible is alive. King James Bible, 'di ba? Is alive. So, buhay yung salita ng Diyos na kaya kang kausapin, na kaya kang baguhin, di ba? As what God promised. And yun nga, doon nagmamanifest yung converting the soul na doon ka na natatransform talaga. Nakikita mo na yung transformation. So, without, syempre yung basic na, kasi dito nga, mapalad nga tayo kasi may indoctrination dito di ba? Mayroon tayong pinag-aaralan yung doctrine dito sa church. Hindi lahat ng Baptist Church is pinag-aaralan ang doctrine. Kasi sa mga pinanggalingan ko, very shallow. Kumbaga, ngayon ko lang naiintindihan yung mga di ba, yung works of the Holy Spirit. Doon mo lang nagiging nakakabisado. Tapos sa kahit yung mga creation na 'di ba yung basic na kung ito yun yung dapat kung sa akin sa paglago ko na as syempre ako sa pakikinig ko kay pastor yung mga ganun and sa mga pagba-Bible study niya yung ganun sa series of salvation yung ganun na pag sa bata you have to start with the creation depende sa estudyante mo and then as i-introduce mo sa kanila ibabahagi mo yung gospel i-connect mo sa gospel. And then you explain to them kung paano napasok ng kasalanan ang tao, 'di ba? Mula doon sa creation na 'yan. So it's foundational, 'di ba? Fundamental part. Ngayon, as a Sunday school teacher or as a campus, 'di ba, pag kami nagtuturo, kung wala lahat itong mga to, kung hindi ako nagiging consistent, 'di ba, sa pag-aaral, you don't allow the Holy Spirit or hindi mo inaalaw ang Diyos na mangibabaw sa buhay mo. Wala, anong ituturo ko or di ba, sumanga nga pa ako. Yung parang ganun, personally. Di ba? And hindi ako mag-grow. Hindi ako magmamature na ganito pala dapat ang ituturo, ganyan dapat, ganito dapat ang approach. So, sa akin, kumbaga, ang dami-dami ng kumbaga, sa isang lang yun, sa isang preaching lang yan, or sa isang upuan lang yan, kumbaga, sa observation ko lang yan kay pastor kung paano siya mag-Bible study ng series of salvation, yung mga ganun. So, lahat yan ina-adapt ko. Ayun, and ina-apply, 'di ba? So, kung wala tayong ganito na wala tayong consistency, doon pa lang sa sa pagiging sa practical wala tayong yun nga, walang elevation yung spiritual life natin, walang maturity na mangyayari. And kung tingnan natin, 'di ba, obvious naman na nagiging stagnant tayo.
'di ba? Na may sinabi nga si Sir Maki doon sa ano, yung sabi niya kasi yung sa perfection, yung nabanggit niya noon na let us go on unto perfection. Yung sabi niya na sa Hebrews chapter 6, yan implies that we must repent from our rebellion and from our our own dead works and pursue perfection as a way of becoming acceptable to God. So ang dami-dami sa command ng Panginoon kung paano tayo matransform. Yun, pero yun nga yung sabi niya pa dito dito sa Hebrews, yun, the writer in the book of Hebrews emphasizes the exhortation to spiritual progress. Yun, and your spiritual life should not be a stagnant life. Yun, dapat nagli-level up ka na, sabi ni Sir Maki. So dun sa preaching niya na kasi kung hindi tayo gagawa ng paraan sa church attendance, kasi kung yun pa lang hindi natin fulfill, ayun, the rest will decrease, di ba? And yun nga, yung kilos ng Panginoon, pinapahina natin sa buhay natin. So, yung main point sa akin na gusto ko din ma-emphasize is, we make a choice, di ba? It's a choice to commit, it's a choice to go, maging consistent sa church attendance natin. Ayan, kahit nga ako, halimbawa, kahit sabihin ko na Sunday school teacher ako, na ang dami kong ministries or something, may mga nasa choir. Pero once na nagkamali din ako sa pagiging consistent, 'di ba, sa church attendance, or kung doon pa lang, syempre ang laki na ng kababagsak ko, 'di ba? Sa testimony pa lang. Bakit nasan si 'di ba, yung ganun, katulad ng nabanggit ni Ma'am Ginida kanina. Nasan si Sunday school teacher, tapos ganito ganyan, 'di ba? Tapos syempre anong masasabi niyo kung sa isang involved nga sa ministry tapos pawala-wala nga, 'di ba? So paano bang tawag dun sa pawala-wala? Lulubog lilitaw, 'di ba? So hindi siya magandang part of the body of Christ. Kumbaga, hindi siya nagfa-function talaga ng tama. And alam natin na hindi maganda sa paningin natin, 'di ba? And hindi rin tayo natutuwa. Ano ba naman 'yan, 'di ba? Nagre-react din tayo. So, how much more, 'di ba? Kung sa church attendance pa lang is tayo ay inconsistent. Yun, walang commitment. And yun nga isa pa, ang daming in the following weeks na may mga nasasagasahan doon sa pagiging inconsistent, pag absent tayo sa church services. Ayun, may mga points din na akong nababanggitin. Kaya doon ko lang sa akin na nagiging mahalaga din, 'di ba, yung kumbaga nabigyang halaga ko yung attention ko yung ganun yung sa church attendance. Maganda actually talaga siyang nagiging topic sa Bible studies, yung ganun. Pero hindi lang kasi siya kumbaga sa atin, yung sabi niya dito na not forsaking the assembling of ourselves. Akala natin so quite light, parang lang yan, parang konti lang. Konting lang kasalanan, parang sa paningin natin ganun. Pero kung didiinan pa natin yung verse, ayun, at yung ididig deeper pa natin kung ano yung mga bagay-bagay na na-compromise just for one Sunday or three times a week na wala tayo sa services, di ba? Ayun. And yun nga, gawin ko lang illustration si Moses, di ba, na sabi niya dito sa Hebrews 11 chapter 11 verse 25 to 27, basahin ko lang. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Si Moses ito, di ba? Na sa verse 24 na lang sabi niya, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Di ba? Yung choice, yun yung gusto kong ma-emphasize din dito kasi na Moses made a choice and choosing rather to suffer affliction with the people of God. Yun. So, sino ba yung kung sa atin, sino yung people of God? 'Di ba tayong mga believers dito sa local church, sa PMA, 'di ba, na I would rather choose to be with the believers dito sa church kaysa nasa labas ako na nag-e-enjoy ng pleasures of this world, 'di ba? Na than to enjoy the pleasures of sin for a season. Temporary lang naman, 'di ba? Kung nandito ka pa
kung kasama mo lagi yung mga anak ng Diyos dito ka fellowship mo, kahit na ayaw mo, 'di ba? May mga minsan ayoko doon sa kasi 'di ba? Ginagawan pa natin ng reason, dinadamay pa natin yung church attendance dahil may ayaw tayo doon na makita. Tapos kasi yun andun na naman si ganito ganyan. Nagiging reason tuloy yung 'di ba, yung hindi natin pagpunta sa sambahan. Dinamay na natin yung Panginoon, 'di ba? Kaya yun, so sabi niya dito, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, diba? For he had respect unto the recompense of the reward. Yan, by faith, si Moses, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Si Moses nga, kumbaga, it's yung making a choice, diba? Mas pipiliin natin. Kumbaga sa church kasi hindi lang naman yan church attendance 'di ba? Ang dami kasing saklaw, kumbaga sanga-sanga yan. Pag sa church attendance, and then later on yung involvement natin, and then ang giving, lahat na. So matatouch na lahat kasi 'di ba? And then may affliction. So we don't expect talaga na yan. So as an introduction lang muna, madami tayong basta yung katulad ng nabanggit ko kanina, madaming aspeto ng buhay natin na masasagasan or ma-affected doon pa lang sa pagiging inconsistent natin sa church attendance. So, yun lang muna. To God be the glory. Thank you, Ma'am Bergie and Ma'am Ginida. Yan, totoo po yan, no? Na kung saan we are attending church, no? Na minsan nagkakaroon tayo ng wrong motive sa pag-attend ng church. Pero linawin natin, no? At maging committed tayo sa ating church attendance, no? Mapupunta ka lang sa simbahan, magpo-provoke ka nga, pero bad spirit naman pinoprovoke mo. So, yun. Iba naman yun, di ba? So, sabi nga dito, provoke one to another and to love, no? And good works, no? Hindi bad spirit, no? Baka mamaya, makita ka pa lang bad spirit na. No? So, yun. At ganun. At linawin natin. At linawin natin at mag-level up, no? Sabi nga ni Ma'am Bergie, mag-level up yung ating ginagawa sa Panginoon. Lalo na dito sa ating topic, sa church attendance. No, pangit lang yung pupunta-punta ka lang dito, walang nangyayari. No, sayang lang. Di sana natulog ka na lang sa bahay nyo. Kung wala rin lang nangyayari, walang pagbabago, di ka natututo sa salita ng Diyos, di ba? Di matulog ka na lang sana sa bahay nyo. No? So, yun nga, kung saan dapat nagle-level up. No? Pupunta tayo dito sa simbahan na merong tayong natutunan, meron tayong at lumalago yung ating spiritual life, no? At andun nga, no? Saan meron tayong, lalo na di tayo papayag na wala tayong involvement sa gawain ng Panginoon. Kaya nga kaya nga dapat andun yung committed tayo sa church attendance. Yan. So, yun. At tanungin natin yung mga kasama natin. Yan. So, bakit mahalaga? Bakit mahalaga na tayo ay committed sa ating church attendance, Ma'am Krisha? Ayan, so magandang umaga sa ating lahat. So, kung bakit natin kailangan maging committed sa church attendance kasi bilang mga anak ng Diyos, yan ay responsible natin. Kasi hindi tayo lalago kapag di tayo magsisimba. Kaya yun yung nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi bilang manggagawa ng Diyos ay hindi kami nag-i-struggle sa pag-church attendance. About sa church attendance. Kaya yun yung lamang lang namin na bilang mga nandito sa simbahan. Kaya yun yung isa sa pinagpapasalamat ko kasi kung di rin siguro ako manggagawa ng Diyos ay yun din yung struggle ko na haharapin ko tuwing every services na katulad yan sa mga nag-work sa labas. Syempre hindi ko man naranasan yung magtrabaho sa labas pero nakikita ko naman kung paano sila nagpupursige talaga na makapag-attend at sige lang keep on sa
pupursige ninyo kasi kayo rin naman yung makikinabang yan sa Panginoon. Kaya wag kayong magsawa, kundi ang lagi nating isipin ay sapagkat mahal natin ang Diyos. Kaya yun po yung kaya po tayo magiging committed sa pag-attend ng church. Kaya thank you sa message at thank you sa mga host. Hello po, Amen. good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po na kung bakit kailangan po natin maging committed po sa pag-attend po ng church ay kagaya po ng sabi ni Pastor, na it will help us na maging malapit sa Panginoon. At yun nga po, yung pagpunta po natin ng church ay nadidevelop po yung ating pananampalataya at nag-i-increase po. At ito po yung sabi po nila Sir Don, Ma'am Jeneda, na pag na-miss po natin yung pag-attend po ng church ay marami po tayong mamimiss. Kagaya po nung totoo po yun yung kasi po sa akin, ay naranasan ko na po yan yung, kunwari, pupunta ka po ng church, ang daming problema or nangihina ka, sa pananampalataya. And then, here comes the word of God, na siya po nagbibigay sa atin ng encouragement and strength. Kaya, sabi ko po nun sa Panginoon, na kahit anong mangyari ay kung kahit buhay pa ako, habang buhay pa ako, ay sabi ko po ay, yun po yung commitment ko po sa Panginoon na hindi ko po mamimiss yung church meeting. At yun po yung fellowship din. Kagaya po niyan, kapag may fellowship, nakakapag-sharean tayo or natututo po tayo sa experience or testimony po ng ibang tao. Kaya po, yun po yung kailangan natin gawin na magkaroon po tayo ng commitment na mag-attend po ng church services. Yun lamang po. Thank you. Si Brother Mark naman, Brother Mark. Amen. Right, good morning po sa tayo pong lahat. At yun nga po yung panibagong topic. It's all about commit to attend church services na kung saan sabi nga ito yung mahalaga. Kaya nga po sinabi nga po ng ating mahal na pastor kahapon sa kanyang announcement na kung saan for example niya yung sa pagtuturo ng mga nagtuturo sa schools na kung saan pag once na na-miss mo yung isang pagtuturo mo hanapan natin kayo ng mga estudyante mo. So, ganun din po tayo sa, sa church attendance na kung saan, pag once na, na-miss po natin yung, na-miss po natin isang, pag-attend sa ating church services is, marami po tayong, marami po tayong mamimiss na salita po ng Diyos. So, yun lamang po. Pwede na mag-asawa si Brother Mark. Sino kaya? Yan. Alright. So, dito na tayo sa Google Meet. Yan. Ma'am Sabel. Si Ma'am Sabel na muna unahin natin. Ma'am Sabel, ano po yung masasabi nyo na maging committed tayo sa church attendance? Naimbag nga agsapa kada tayo amin ulit sa bagong topic natin na committed sa church attendance natin. Bilang anak ng Diyos, dapat sundin natin ito kasi sa pag-attend natin ng church services, dito natin, sabi nga ni Ma'am Benida kanina, dito natin i-worship ang Panginoon, imimit ang Panginoon. So, bilang anak ng Diyos, nandun yung pagsunod natin para dito tayo matututo at
dito tayo lalago. Yun lamang po, and to God be the glory. Wow. Wow, thank you, Ma'am Amen. Sabel. Nawala yung partner mo dyan sa ano. Dalawa. Ano, dalawang tanong na lang sa'yo. Why? The last woman standing. Alright. Pagtanungan, may mga nawawalan na eh. Sorry po. Yan. Alright, so... Sana all may nag-i-stay. Kaya naman pala. Kaya naman pala. Ano ba yan? Kung ako, binabati ko mga yan eh. Ano ba yan? Nakaka-discourage si Brother Mark. Alright, so yan, maraming salamat, no? So, kita ko si Brother Hensi Dumogan. Yan, thank you for watching, Sir Hensi. How are you? Yan. So, and I hope, Brother Hensi, join tayo sa Google Meet sa next. Yan, namimiss ka na namin eh. And someone is watching din sa'yo. Yan. Alright. So, someone is praying. Diba? Someone is waiting for you. Waiting. Yun, point. Someone is praying. Alright. So, yan. Magandang umaga ulit sa ating lahat. At doon po muna po puputulin. No? At abangan niyo po yung aming mga subtopics for our new topic na church attendance sa darating na mga Thursday for this March, no? So, I hope tayo ay matututo sa Word of God and lalo na tayo hindi lang matututo kundi ma-apply natin yung ating yung Word of God sa ating buhay, no? So, sige. Tayo ay huwag natin kalimutan ang ating soul winning Bible studies and bukas ganun din, saturation din natin bukas. And sa mga devotion, huwag natin po kalimutan. So, yan. Alright. So, let's pray. Dakaling Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos ng devotion. Maraming salamat Panginoon sa wisdom na napag-aaralan po namin ang inyong salita Panginoon. Bless us, O Lord, na po Panginoon na maging mabunga ang Word of God naming tinalakay Panginoon ngayong umaga na to at ma-apply po namin sa aming buhay Panginoon. At bless us, O Lord, sa mga pupunta sa trabaho. Ingat at gawin nyo po Panginoon. Ganun din Panginoon sa mga mag-area Panginoon. Ano po yung pag-iingat nyo po Panginoon. Patawad Panginoon sa mga kasalanan. Tupadahan sa Jesus. Amen. Thank you and God bless us all. Thank you. Bye. Thank you. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your
reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,